Habang umuunlad ang teknolohiya ng sangkatauhan, nakalikha sila ng mga virtual games na tila ba'y totoong mundo ang iyong ginagalawan. Sa mga larong ito, tunay mong mararamdaman ang sakit at pinsala at ang masaklap. Maaari ka ding mamatay dito. Ngunit sa kabila ng panganib, may kakaibang gantimpala. Kung ikaw ay pinalad na makakuha ng isang napakahalagang bagay, maaari kang yumaman sa isang iglap. Subalit hindi ito para sa lahat. Tanging ang mga mayayaman lamang ang may kakayahang makapasok at makapaglaro sa mundong ito. Ngunit sa kagustuhan ni Kim Chul-soo na makalaro, kahit isa lamang siyang ordinaryong manggagawang bugbog sa trabaho, pinilit pa rin niyang makahanap ng paraan. Sa isang lumang net cafe, siya naglalaro ng virtual game, hindi para sa libangan, kundi para mabuhay. Isa lamang siyang item farmer, nangongolekta ng gamit at ibinibenta ito para kumita. Pero kahit anong kayod, tila mailap pa rin ang tagumpay. Hanggang sa isang araw nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon, napasama siya sa isang hidden class sa laro. Inakala niyang ito na ang kanyang one big shot sa buhay, ang klaseng magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngunit kabaligtaran pala, nauwi ito sa kapahamakan. Itinuring lang siyang basura ng kanyang mga kasama at nauwi siya sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Mula sa delikado niyang kalagayan, isa-isang nalagas ang kanyang malalakas na kasama. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagbigay liwanag sa kanyang kakayahan. Nakatawag siya ng isang somon. Pero nang makita niya kung anong klaseng nilalang ang nakuha niya, isang goblin summoner. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang kwento, tara? At sabay nating tuklasin at ang pamagat ng kwento ay level 999 Goblin. Isinaktibo niya ang PK mode at sa isang iglap, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang maliit na sundalong may hawak na pamalong kahoy ang sumugod ng diretsyong papunta sa kanya. Pagbangga nila, isang nakakabinging pagsabog ang sumunod, yumanig ang buong lugar at bumigat ang hangin, lumipad ang mga bato at alikabok sa paligid, at halos wala nang makita. Dahil sa nangyari, napangiwi si Kim sa gulat, ngunit sa isip niya, ang pagdating ni Gibo ay isang perpektong pagkakataon, at nagawa pa niyang purihin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumakbo si Gibo patungo sa kanya, umaalikabok ito sa bilis, dahilan upang mapamura si Kim sa pagtataka kung bakit papalapit ito sa kanya. Nabahala siya sa isipang, kung sakaling malaman ng lahat na magkampi sila, maaari silang patayin ng chairman at tuluyang magwawakas ang lahat. Nang ilang hakbang na lang ang pagitan, agad niyang isinagawa ang Goblin Throw skill, dinakma niya si Gibo at buong lakas na inihagis ito paitaas sa langit, napamura siya sa galit at sinabihan itong mawala na sa kanyang paningin. Nang tuluyang mailipad si Gibo sa malayo, napasinghap si Kim sa ginhawa, iniisip niyang muntik na silang mabuko. Dahil dito, nagkunwari na lamang siya na walang alam kung bakit siya sinugod. Sinabi pa niya sa mga tao na nababaliw lang si Gibo at wala itong ginagawa kundi puro kalokohan. Nagbulungan ang mga tao, nagtataka sa nangyayari, lalo silang nagulat nang makita nilang pinatumbalang niya ang Night King sa isang hampas lang. Nagulat ang isang lalaki nang bigla na lang itong lumipad palayo. Sa isip ni Kim, aminado siyang siya mismo ang nagtapon doon. Biglang nabaling ang atensyon ni Kim kay Catherine, na nakaluhod sa gitna ng karamihan, tinawag niya ito at nilapitan. Hinawakan niya ang braso ni Catherine upang tulungan itong tumayo, ngunit tumanggi ito. Sa sandaling yun, bigla na lang napasigaw si Catherine na parang nababaliw habang napahawak sa kanyang ulo. Sinabihan niya si Kim na bitawan siya, at tinanong kung sino ba ito sa tingin niya para gawin yun sa kanya. Ngunit napangiti lang si Kim nang sabihin ni Catherine na hindi siya kayang iligtas nito, kaya mariin niyang sinabihan si Kim na tigilan na ang pag-aalala, na kung mamatay man siya, magiging katulad lang ng dati. Dahil sa narinig, hinarap ni Kim si Catherine at hinawakan ito sa baba, mahinahon ngunit mariin niyang sinabi na huwag siyang utusan kung ano ang dapat niyang gawin, kung iiwan niya ito o aalagaan, siya mismo ang magpapasya. Paulit-ulit niyang tinanong si Catherine kung naghihintay ba ito ng isang kabalyerong kumikinang ang baluti. Sa huli, sinabihan niya itong magising na sa katotohanan. Habang patuloy na umiiyak si Catherine, pinagsabihan pa siya ni Kim na puno ng basura ang mundong ito, at ganoon din siya. Nanlaki ang mga mata ni Catherine nang sabihin ni Kim na kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung gaano kasama ang nagawa ng kanyang ama, ngayon mismo ay pinaparusahan na ito ng langit. Dinagdag pa ni Kim na may pagkakataon pa si Catherine upang itama ang lahat, samantalang ang kanyang ama ay walang malay na nakahandusay sa lupa.
Habang napapalibutan sila ng mga tao, sinabi ni Kim na ang mga hina ay nakadama na ng pista at naglalaway na. Idinagdag pa niya na siya ay mahusay sa pagsasamantala sa likod ng tao. Sa isang tawa na parang baliw, pinukso ni Kim si Catherine na tigilan na ang pagmamakaawa at bigyan ng matinding hampas sa ulo ang kanyang ama na parang isang goblin. Pagkatapos nito, muling gumawa ng eksena si Kim, kunwaring nagulat, sa harap ng lahat, isinatinig niyang hindi niya girlfriend si Catherine. Nanatiling tulala si Catherine sa mga nangyayari, habang patuloy na nagkukunwari si Kim na nahihiya sa sitwasyon, tumawa na lang siya at nagbiro na nakalimutan niyang patayin ang gas sa bahay kaya kailangan na niyang umuwi agad. Pagkasabi nito, bigla siyang kumaripas ng takbo palayo sa eksena, iniwan si Catherine na tulala sa gitna ng mga tao. Maya-maya, dumating si Sangryu, maingat niyang inabot ang kamay niya kay Catherine at magalang na sinabi, kung mayroon kang sasabihin, ngayon na ang tamang pagkakataon. Inabot naman ni Catherine ang kamay ni Sangryu at tumayo sa gitna ng karamihan, pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nang muli niya itong idilat, sinimulan niyang sabihin ng lahat, kung sino siya at kung ano ang tunay na nangyayari. Matapos ang insidenteng yun, lumabas sa balita ang mga ginagawa ng chairman sa kanyang anak na si Catherine, kung paano niya ito binubugbog at tinrato ng masama, dahilan upang maghangad na lamang itong mamatay. Sa labas ng laro, makikita si Kim na nanonood ng balita sa TV. Iniisip niya kung paanong nayanig ang buong mundo sa kwento ni Han Ji-moon, matapos ihayag ni Catherine na siya ay anak nito. Isiniwalat din ni Catherine na mula pagkabata ay nakaranas siya ng pananakot at pang-aabuso sa tahanan. May mga lumabas na pagdududa na nagpapanggap lang siya bilang anak ng chairman, ngunit nang i-upload ni Catherine ang mga ebidensya ng kanyang pagkakakilanlan sa social media, ang lahat ng pag-aalinlangan ay napalitan ng katiyakan at kumalat na parang apoy. Bilang resulta, bumagsak ng husto ang imahe at presyo ng stock ng Simyong Group. Dahil dito, nagkunwari si Han Ji-moon na siya ay may sakit, ngunit alam ni Kim na palabas lamang yun. Habang iniisip ang lahat ng nangyari, napapikit si Kim at naisip niyang marahil ito na ang masayang katapusan. Pagbalik ni Kim sa laro, nagkita sila ni Sangryu. Galit na sinabi ni Kim na sobra siyang kabado at hindi siya makatulog sa gabi dahil sa mga nangyayari. Nabahala siya kung paano bigla na lang silang kumuha ng isang mamamatay tao para patayin siya. Habang nagkakape, mahinahong sinabi ni Sangryu na maging masaya siya kung hindi siya gagawa ng ingay sa restaurant. Dahil dito, sinubukan ni Kim na tanungin kung gusto bang mamatay ni Sangryu, kaya't nagpa siya itong makipag-usap ng maayos sa kanya. Ipinahayag ni Sangryu na ang mga larawan nila ni Han Ji-moon ay kumakalat na sa buong mundo. Sa ganitong sitwasyon, kung patuloy na manghina ang posisyon ng Simyong Group, sino kaya ang unang iisipin ng mga tao bilang pangunahing sospek? Agad namang sumagot si Kim na siya ang maaaring maging sospek, ngunit itinanggi ito ni Sangryu at sinabing si Han Ji-moon ang unang iisipin ng lahat. Dahil sa sobrang pag-aalala, napaiyak si Kim, napagtanto niyang padalos-dalos ang kanyang naging desisyon na labanan ng isang malaking korporasyon. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nababayaran, naisip niyang sana ay nakinig na lang siya noon. Nang marinig ito, napangiti si Sangryu at sinabi kay Kim na magtiwala sa kanya, na ang kanyang ginawa ay may kabuluhan, higit pa sa anumang halaga ng pera. Ngunit sinabi niya kay Sangryu na nais pa niyang magtiwala sa kanyang kulangot kaysa kanyang salita. Maya-maya, napansin ni Kim ang suot ni Sangryu at tinanong ito kung saan niya nakuha ang damit. Habang umiinom ng mainit na kape, kalmadong sagot ni Sangryu, ninakaw lang niya ito. Pagkasabi nito, biglang dumating ang mga gwardiya at inaresto si Sangryu dahil sa pagnanakaw. Napailing si Kim at sinabing wala na talagang pag-asa ang taong yun. Pagkaalis ni Sangryu, biglang tumunog ang cellphone ni Kim at lumabas sa screen ang tagapaglingkod ni Catherine. Galit na tinanong ni Kim kung isa ba itong tagasunod ng Simyong Group, ngunit nainis ang tagapaglingkod at sinabing huwag siyang ihambing sa mga yon. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na nakipag-ugnayan siya kay Kim upang magpasalamat sa tulong nitong ibinigay kay Catherine para magising mula sa pagkakatuliro. Napakuyom ang tagapaglingkod ng kanyang kamao, hindi niya akalaing dumaranas siya ng ganitong kalagayan, kahit matagal na niyang pinagsilbihan ang mga ito. Ngunit hindi interesado si Kim sa pasasalamat, ang nasa isip niya, matapos ang lahat ng kanyang nagawa, hindi ba siya karapat-dapat tumanggap ng kahit kaunting gantimpala? Habang nakatingin sa cellphone, humingi ng paumanhin ang tagapaglingkod, ipinaliwanag niya na hindi na siya bahagi ng Simyong Group, hindi raw niya kayang manatili sa isang kampanyang pinapatakbo ng sariling pamilya, nabahala si Kim dahil nawalan ito ng trabaho, naisip pa niyang kahit kabado siya sa pagtulog, paano pa kaya ang anak na umatake sa sariling ama, at ngayon pa na ang nag-iisang taong maaasahan niya ay nagbitiw na.
Determinado namang sinabi ng tagapaglingkod na tama si Kim, hindi lamang si Catherine, kundi pati na rin ang buong mundo na nagmamalasakit sa kanya ay nag-aalala. Nagpahayag siya ng pag-aalala na baka masaktan si Catherine dahil sa pang-aalipusta ng isang makapangyarihang chairman. Buong siglang ipinakita niya na kasama na niya si Catherine, nagsimula silang mag-livestream sa Africa TV, habang nagpapasalamat si Catherine sa mga opa na nagbibigay ng donasyon. Tahimik na pinanood ni Kim ang lahat, nahihiya siya nang malaman na ginamit ng tagapaglingkod ang buong separation fee nito upang magtayo ng streaming studio para kay Catherine. Tinanong niya kung bakit niya ginawa yun. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na ngayon, nakatuon na ang lahat ng mata kay Catherine, ang kasikatan daw nito ang magiging proteksyon laban sa panganib. Dagdag pa niya, habang nasa live broadcast siya, walang makakahipo sa kanya. Pero kung isang araw ay tumigil siya ng walang abiso, ibig sabihin, may nangyari sa kanya. Aminado siyang hindi ito gusto ni Catherine ang ganitong sitwasyon, pero patuloy niyang nilalabanan ang lahat. Nagtaka si Kim at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya. Kung ayaw nga ni Catherine sa ganito at paano niya nakayanan ng isang tagapagmana ang lahat ng mga ito hanggang ngayon. Ngunit masaya ang tugon ng tagapaglingkod, ay huli na ang lahat, ngunit ngayon ay bumabangon na siya muli, at nabawi na ang lahat ng nawala sa kanya. Muli siyang nagpasalamat kay Kim, ngayon ay may ngiti na sa labi. Kinikilabutan naman si Kim sa kanyang narinig, pilit siyang umasta na parang wala lang, gaya ng kanyang nakasanayan, ngunit hindi niya maitago ang kaba. Dagdag pa niya, kung magpapasalamat na rin lang ang tagapaglingkod, sana man lang ay binigyan siya ng pera o kahit anumang bagay bilang pasasalamat. Ngumiti ang tagapaglingkod at sinabing may ipinadala siya sa mailbox ni Kim, hindi raw yun pera. Pero sigurado siyang magugustuhan ni Kim ang regalo, isang bagay na personal na inihanda ni Catherine. Nang tangkain itong tapusin ang usapan, pinigilan siya ni Kim, wala bang kasamang pera yun. Napatingin siya kay Catherine, halatang gusto nang tapusin ang usapan. Ngunit bigla siyang napatitig sa screen nang makitang maraming lalaki sa livestream ang nagbibigay ng pera habang sumasayaw siya. Habang ipinapakita ni Catherine sa kanyang mga manunood kung paano siya sumasayaw habang nagmomotor, napaisip ang tagapaglingkod, marahil, hindi nakatakda si Catherine na magmana ng isang korporasyon, kundi siya mismo ang magiging korporasyon. Sa loob ng laro, pumunta si Kim sa mailbox keeper upang kunin ang kanyang gantimpala. Agad siyang sinalubong ng NPC na si Rachel at tinanong kung paano siya matutulungan. Sinabi ni Kim na may ipinadalang parcel para sa kanya, isang kahon na may mahalagang ginto o armor, kaya ipinaalala niyang ingatan ito ng mabuti. Ngumiti si Rachel at sinabing alam niya ang tungkol dito, agad niyang kinuha ang pakete at dinala kay Kim. Ngunit pagkatanggap ni Kim, nagulat siya, ang laman ng kahon ay isang letigo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng NPC habang hawak niya ang isang sinumpang bagay, ang bloodworm whip, isang bihirang sandata na ginawa sa pamamagitan ng dugo at katad. Kung sino man ang makakahawak nito ay mawawala sa kanyang sarili. Ang sinumpang bagay na ito, kapag ginamit ng hindi binubuwag ang sumpa, ay magdudulot ng matinding kaparusahan sa gumagamit. Magdurusa ito sa isang random na epekto sa estado, at ang kanyang summon ay mawawala sa katinoan. Napaisip si Kim kung ano nga ba talaga ang sumpang bagay na ito, kung gagamitin niya ba ito, matatapos din kaya siya tulad ng NPC na yun. Napamura siya kay Catherine. Dahil kahit sa huli, binigyan pa rin siya nito ng sumpa. Pagkatapos noon, pumunta si Kim sa isang NPC upang kumuha ng bagong quest, ang misyon, paglilinis sa nayon ng mga goblin. Nang marinig yun, agad niyang nilapitan ng NPC at tinanong ito ng harapan. Pagkatapos ay tinawag niya si Gibo at biniro ng may pagbabanta na ulitin ng NPC ang sinabi nito. Walang kabog-abog na inulit ng NPC na ang misyon ay tungkol sa paglilinis ng nayon mula sa mga masasamang goblin. Ipinaliwanag ng NPC na ang mga goblin ay nananakit ng mga tao, kaya kailangang linisin ang nayon mula sa kanila. Isang simpleng tungkulin lamang daw yun at madali lang silang talunin, kaya ayos lang kahit wala siya. Dagdag pa nito, dapat daw bilisan niya ang pagtapos sa misyon dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Dahil sa narinig, napatingin si Kim kay Gibo habang hawak ang kanyang ulo. Binanggit niya na tila nakatakda na talagang mangyari ito. Ang makipaglaban sa mga goblin ay parang kapalaran na hindi niya matatakasan. Kaya tinanong niya si Gibo kung kaya ba nitong harapin ang mga yun, ngunit sa halip na sumagot, napabuntong hininga lang si Gibo. Nagulat si Kim sa naging reaksyon nito, iniisip niya na para bang sinisinghalan siya ni Gibo, kahit wala naman itong sinasabi. Ilang sandali lang, dumaan ang NPC ng wagon merchant habang naiinis ito, hinahanap kung saan napunta ang kanyang kabayo. Doon naman sumakay sina Gibo at Kim, habang hawak ni Kim ang kamay ni Gibo, sinabi niya na kailangan nilang mag-usap. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang iwaksi ni Gibo ang kanyang kamay.
Dahil dito, napasigaw si Kim sa inis at napamura, ang gulo na ng sitwasyon niya ngayon at tila nakakabaliw na ito. Ipinaliwanag niya na wala na siyang magagawa kundi itapon siya. Mas mabuti na lang sigurong tumayo siya rito at ihayag ang kanilang pagkakakilanlan, habang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Pero tumalikod lang si Gibo, na halatang walang interes sa sinasabi ni Kim. Dahil dito, mas lalo siyang nainis, pakiramdam niya ay hindi siya pinakikinggan at palagi na lang itong gumagawa ng gulo. Sa sobrang inis, sinabihan niya si Gibo na gawin na lang ang gusto nito, sabay mura at pag-amin na hindi niya ito gusto. Isinigaw ni Kim na may mga taong katulad ni Gibo, mga taong iniisip na ang isang panig ng relasyon ay laging babagsak, habang sa isip niya ay biglang sumagi si Catherine. Sa sobrang inis, itinigil na ni Kim ang pakikipag-usap kay Gibo, ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Galit niyang hinarap si Gibo, ngunit nakita niyang nakatingin lamang ito sa ibang direksyon, doon kung saan nanggaling ang tinig. Napalingon si Kim, at laking gulat niya nang makita ang isang goblin na sumasampa sa kanilang karawahe na halos hindi niya maintindihan kung anong klaseng nilalang ang kanyang nasaksihan. Agad niyang inutusan si Gibo na patayin ang goblin habang hawak niya ang kanyang pamalo. Agad namang sumunod si Gibo, at isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran ng karawahe. Ikinagulat ito ng NPC na nagtataka kung ano ang ingay na yon. Makikita ang matinding pag-atake ni Gibo, ngunit nagtataka si Kim kung ano ang ginagawa nito dahil buhay pa rin ang kalaban. Bigla na lamang siyang napasigaw sa gulat nang tumalon ng isang goblin patungo sa kanya, at diretso itong sumalpok sa kanyang mukha. Pagkatapos, kinagat siya ng goblin sa ulo kaya nabawasan ang kanyang life points. Dahil dito, napamura siya at tinawag si Gibo upang gumawa ng paraan laban sa goblin. Habang sinasabunutan siya ng goblin, nagulat siya sa nakita, si Gibo ay papalapit sa kanya, hawak ang pamalo at handang umatake. Kaya, napanganga si Kim sa takot at agad niyang pinigilan si Gibo na huwag ihampas ng todo ang pamalo. Ilang sandali lang, napunit ang takip ng karawahe at lumitaw ang NPC na may hawak na baril. Tinanong niya si Kim, bilang isang adventurer, kung ano ang nangyayari. Pinagpawisan si Kim sa kaba at nagmamadaling ipinaliwanag na may halimaw na nakasakay sa kanilang karawahe. Agad niyang nilinaw na ito ay isang goblin, marahil dahil malapit na sila sa nayon ng mga goblin. Habang mabilis na tumatakbo ang karawahe, sinabi ng NPC na manatili lang sila sa loob at siya na ang bahala. Ayon pa sa kanya, isang putok lang ng kanyang shotgun ay sapat na para tapusin ang laban. Habang itinutok ng NPC ang kanyang baril sa goblin, makikita naman si Gibo na patuloy sa pag-atake. Natarante si Kim at agad niyang sinabihan ng NPC na tirahin na lang ang nasa unahan, agad namang naunawaan iyon ng NPC at pumwesto para sa putok. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng takbo ng karawahe, nagkamali ng tama ang bala, ang ulo ni Kim ang nataman, nabawasan agad ng 580 ang kanyang life points, habang papalapit naman si Gibo upang tuluyan ang umatake. Nang iwinasiwas na ni Gibo ang kanyang pamalo, hindi niya nataman ang target dahil nahila siya ni Kim. Napabagsak si Kim sa sahig ng karawahe dahil sa tama sa ulo, dahilan para maiba ang direksyon ng atake ni Gibo. Napasigaw si Kim sa pagkabahala at galit na tinawag ang goblin, tinatanong kung bakit ito patuloy na umaatake sa kanya. Habang duguan ang kanyang mukha, napatingin siya sa goblin na tila biglang nagmamakaawa. Nagulat si Kim nang marinig itong nagsasalita. Sa pagitan ng mga hikbi, sinabi ng goblin na nagkamali siya. Akala niya raw ay nahuli ng mga ito ang kanyang kapwa goblin kaya siya tumalon upang iligtas ito. Nanlaki ang mga mata ni Kim at napanganga sa gulat, hindi siya makapaniwala, kaya palang magsalita ng goblin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy na mabilis na tumatakbo ang karawahe sa gitna ng kagubatan. Sa loob nito, napapikit si Kim at may halong pagkainis na binanggit, huwag nitong sabihin na isa siyang goblin summoner na kayang makipag-usap sa mga goblin. Sa puntong yon, tila inamin na rin ni Kim na para na rin siyang isang goblin. Habang naglalakbay, makikita ang isang goblin na hinihila ng karawahe. Ito'y nakikiusap at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ipinaliwanag na pumunta lamang siya roon upang iligtas ang kanyang mga angkan at hindi niya intensyong saktan ng sinuman. Ngunit malamig na tinanong ni Kim kung gusto na ba nitong mamatay. Dahil kanina bigla lang siya sinunggaban at kinagat ang ulo nito, binanggit pa ni Kim na wala naman talaga siyang galit dito. Ngunit wala na siyang magagawa, ganito na ang nangyari. Habang napaluha sa sakit ang goblin, sinabi ni Kim sa kanya na tutuloy na sila sa nayon at lilipulin niya ang lahat ng mga goblin na naroon. Ilang sandali pa, biglang sinabi ng NPC na nakarating na sila. Napatingin si Kim ng seryoso nang makita ang landas patungo sa nayon ng mga goblin, isang malaking butas na nagsisilbing daan papasok sa lugar na yun.
Pagdating nila sa nayon, agad bumaba si Kim. Sa palagay niya, maglalakad na lamang sila mula roon. Ibinanggit naman ng NPC na maaari pa silang magpatuloy ng mas malayo. Ngunit tinatamad na raw siya sa mga sandaling yun. Ngunit ilang sandali lang ay biglang umikot ang karwahe. Kumaripas ito pabalik, na ikinagulat ni Kim. Habang naglalakad sina Kim at Kibu na bitbit ang isang goblin, napansin ni Kim na papunta sila sa isang nayon ng mga halimaw, malamang maraming bitag ang nakalatag doon. Napaisip siya na mas mabuting buhayin muna at panatilihin nilang buhay ang goblin na ito, may halaga raw ang kaalaman na makukuha nila mula sa kanya. Napagtanto naman ng goblin kung bakit siya kinaawaan nito. Nang manghina ang goblin, nabahala ito at pinagpawisan, sinabi niya na kung kailangan talagang pumatay ng ibang goblin, siya na lang dapat ang patayin dahil wala namang ginawang masama ang ibang mga goblin. Aminado rin siya sa pagkakamali niya sa pag-atake, kaya tinanong niya si Kim nang walang pag-aatubili kung ililigtas din ba nito ang mga inosenteng tao na nasa panganib. Sa sandaling yun, tahimik na hinayla ni Kim ang tainga ng goblin, at may malademonyong ngiti siyang sinagot, hindi niya gagawin yun, dahil hindi niya inililigtas ang tao. Nang marinig yun, napasigaw na ipinaliwanag ng goblin na hindi naman sila galit sa mga tao, payapang nilalang daw sila at pinipilit lamang makaiwas sa pananakit. Kaya, tinanong niya si Kim kung bakit siya pumunta sa kanila. Di ba para sila ay salakayin, at binanggit pa niyang ang mga tao raw ang nananakit sa kanila. Dahil sa sinabi ng goblin, napaisip si Kim, sandaling nagtanong ang isip niya kung sinusubukan lang ba niyang kunin ang buhay nito dahil bahagi ito ng quest, hindi naman siya nakaramdam ng galit. Hindi rin niya nakitang gumagawa ng masama ang mga goblin, sa palagay niya, karaniwan niyang pinaniniwala ang masasamang halimaw ang goblin, at dahil doon may bahagyang pag-uugaling na, ayos lang napatayin sila, dahil tila wala namang magdadalamhati. Sa mismong sandali ay dumating ang isa pang goblin, bitbit ang isang maliit na anak, at tinawag ang kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Kim nang marinig na may pamilya pala ang isang goblin, napalunok siya sa pagkagulat. Agad naman sumigaw ang goblin at tinawag ang mag-ina ni Tina at Mason, sinasabing huwag na silang mag-alala tungkol sa kanya at tumakbo na lamang ng mabilis. Sa inis, sinabihan ni Kim ang goblin na masyado itong maingay, inutusan niya si Gibo na itapon ang bato papunta sa kabilang direksyon, at napasigaw ang goblin dahil sa pagkabahala. Agad namang kumuha si Gibo ng isang pirasong bato, pagkatapos niya itong mahigpit na hawakan, buong lakas niya itong inihagis patungo sa mag-ina. Napanganga ang mag-ina at nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkabahala habang mabilis na dumarating ang batong patungo sa kanilang kinalalagyan. Sa sandaling yun, agad binitiwan ni Kim ang goblin na hawak niya. Napakuyom ng goblin ang kanyang mga ngipin sa desperasyong mailigtas ang kanyang mag-ina. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanila upang harangan ang paparating na bato, ngunit hindi niya ito naabutan. Sa halip, dumiretso ang bato at tumama lamang sa bundok sa likuran nila. Bumagsak naman ang goblin sa harapan ng kanyang mag-ina, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabahala at takot. Nagulat ang goblin nang marinig si Kim na nagsabing, sapat na yun, ipinaliwanag ni Kim na wala siyang balak na patayin sila. Bigla niyang naalala na may mga tao ring kayang saktan ang sarili nilang mga anak para lamang mailigtas ang sarili. Sa isip niya, hindi niya kayang tawaging masama ang isang goblin na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa pamilya. Habang umiiyak ang mag-anak na goblin dahil sa nangyari, napaisip si Kim kung nagbibiro ba ang Goblin Lord nang tawagin siyang Goblin Incarnate, ngunit sa puntong yun, napagtanto niyang mas magaling pa marahil ang mga goblin kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dinala sila ng goblin sa kanilang nayon, doon ay binati niya si Kim at sinabing, maligayang pagdating sa kanilang lugar. Nagulat naman ang mga goblin sa paligid nang makita ang pagdating ni Kim. Napamura si Kim sa isip, tulad ng kanyang inaasahan, nagsimula na silang magduda nang makakita ng isang tao sa kanilang nayon. Pagkatapos, bigla siyang pinalibutan ng mga goblin na nagtatanong at nagmamasid sa kanyang itsura. May isang goblin na nagmungkahi na bulihin siya dahil inakala nilang kakaibang uri ng goblin si Kim, ngunit sa isip ni Kim, malinaw na hindi siya kauri nila. Biglang nagsalita ang isa pang goblin at pinakumbinsi si Kim na huwag mag-alala, matagal na raw silang nagpasya bago sumakay siya sa karwahe. Kaya walang makakaalam na ang mukhang yun ay isang tao. Nang marinig yun, naiinis si Kim at naisip niyang patayin na lang ang nagsalita. Tinawag ni Kim ang goblin at sinabi, pwede na ba siyang umalis, dahil nabahala siya tungkol sa kanya. Yun lang, sumagot ang goblin na sinabi na niya kanina na huwag siyang mag-alala. Nagtanong si Kim kung hindi ba siya nag-aalala na maaaring patayin niya lahat sila. Tumugon ang goblin na seryoso ba siya, at nagmungkahi na matagal na siyang nagsasabi na hindi siya nag-aalala. Nahiya rin ang goblin dahil hindi man lang niya inalok ng pagkain si Kim.
Dinala naman niya ng goblin si Kim sa kanilang bahay at pinaghanda siya ng isang sopas, isang pagkain ng goblin, na sinabing may lason. Hindi makapaniwala si Kim na may lason talaga ang inihain sa pangalan nito. Habang tinitingnan ni Kim ang sopas, sinaway ng goblin ang anak nito at binalaan na huwag tumakbo kapag may bisita. Naiisip ni Kim na para bang laro lang ang nangyayari, o baka kailangan niyang tikman ng sopas para magpatuloy ang kwento. Hindi pa tuluyang malinaw sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa harap ng mga halimaw na ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang masagi siya ng isang batang goblin, napatila po ng kutsara na may sopas sa kanyang bibig. Dahil dito, napasigaw si Kim sa inis at nagalit at ramdam niya kung paanong unti-unti nababawasan ang kanyang life points dahil sa laso na kanyang natanggap. Kaya napatawa si Gibo sa kanyang harapan habang tinatapik ang mesa. Naiinis naman si Kim at sinabihan siya na huwag tumawa. Habang patuloy na nagtatawanan si Gibo, napamura na sa inis si Kim at galit na sinabi na tumigil na ito. Bigla namang nagsalita ang goblin na may halong kuryosidad. Tinatanong kung paano silang dalawa nagsimulang maglakbay ng magkasama. Yun daw kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang may tao at goblin na naglalakbay ng mapayapa. Hindi naman sang-ayon si Kim sa sinabi nito. Ipinaliwanag niya sa goblin kung alam ba nito kung ano siya, dahil siya ang kanyang summon na goblin. Ipinunto pa niya na isipin na lang ng goblin na isa siyang panloob na bahagi ng kanya. Nagtaka ang goblin sa salitang summon, dahil hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Gayunman, sinabi niyang kung maglalakbay siya sa buong mundo kasama ang isang adventurer na tulad ni Kim, tiyak na magiging isa siyang pinakamatagumpay na goblin. Nagulat naman si Kim nang marinig mula sa goblin na naiinggit ito, dahil ang kanyang pamilya, at maging ang lahat ng goblin sa kanilang nayon, ay hindi kailanman makakaalis sa lugar na yun habang sila'y nabubuhay. Nang marinig yun, inisip ni Kim na tulad nila ay mga walang kwentang nilalang, nararapat lamang sa mababang antas ng mga dungeon, mga nilalang na hindi kailanman makakatakas mula sa kanilang abang kalagayan. Lumapit ang asawa ng goblin at pinakalma ito. Napansin niyang muling masama ang loob ng kanyang asawa kaya naisipan niyang kumuha ng merienda para rito. Napatanong naman si Kim kung bakit ganoon ang itsura ng goblin, malungkot, gayong isa rin naman itong goblin at may malambing na asawa. Malungkot na inamin ni Kim na isa siyang tao, ngunit wala siyang asawa, ni mga kaibigan, wala siyang lakas ng loob o kabutihang loob upang ilantad ang sarili para sa iba, isa lang siyang hayop na binabaha ng pagdududa sa sarili niyang pagkatao. Habang tahimik na nakikinig ang goblin, ipinagpatuloy ni Kim ang kanyang sinasabi na wala namang ibang mas mahusay kaysa sa kanya, at kahit kailan ay hindi niya magagawang gayahin ang ginagawa ng Niaita. Ngumiti si Kim at nagtaas ng hinlalaki, magtiis lang sila, sabi niya, goblin te goblin. Habang patuloy na tumatawa si Gibo, hindi namamalaya ni Kim na umaatake na pala ang asawa ng goblin mula sa kanyang likuran, nagpasalamat pa ito kay Kim sa mga magagandang salitang binitiwan niya kanina. Ngunit hindi tumama ang atake ng goblin, sa halip, ang kanyang sandata ay dumulas at tumama lamang sa mesa, kasabay noon ay lumitaw ang status window ni Kim, ipinapakita na mataas ang porsyento ng kanyang pag-iwas dahil sa kanyang liksi. Nagulat si Kim nang mapansin na may sandata sa ibabaw ng mesa. Ikinabahala naman yun ng mag-asawang goblin, ngunit hindi ito napansin ni Kim. Inakala pa niyang ginawa lang yun ng goblin para patayin ang isang ipis na dumaan sa ibabaw ng mesa, samantala, sa ilalim ng mesa, nakahanda ng saksakin ng batang goblin ang kanyang paa. Buti na lang at may dalang maliit na bato si Gibo, nang makita niyang dumadaan ang ipis, agad niya itong binato, ngunit hindi niya nataman ng ipis, dumiretso ang bato sa ilalim ng mesa at tumama sa batang goblin na naroon, agad itong bumagsak at namatay. Ikinagulat ng kanyang kapatid na goblin na nakasaksi sa pangyayari, dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, hindi na niya itinuloy ang kanyang balak at napahinto ito sa galit at gulat. Ngunit di nagtagal, dala ng matinding galit at kawalan ng pag-iisip, desperado siyang sumugod kay Kim. Hindi ito napansin ni Kim dahil abala pa rin siya sa pagpatay ng ipis, sinubukan niyang patayin ito gamit ang kanyang kamay, hindi niya alam na nandoon ang batang goblin sa ilalim ng mesa. Paghampas ni Kim, hindi niya nataman ng ipis, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pagdikit sa kanyang kamay. Hindi niya namalaya na nagawa niyang tamaan ang batang goblin sa kanyang malakas na hampas, at agad itong namatay. Sinabi pa niya na gusto sana niyang magtagal pa ng kaunti, ngunit medyo nagmamadali siya ngayon. Dahil sa nangyayari, nagkatinginan na lamang ang mag-asawang goblin na hindi na alam kung ano ang dapat nilang gawin habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Sa huli, masaya na lang nilang sinabihan si Kim na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Samantala, si Kim ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari at napamura pa habang iniisip na tila mga mabubuting nilalang din pala ang mga goblin,
Sinabihan pa niya ang mag-asawa na iparating sa kanilang mga anak ang kanyang paghingi ng paumanhin dahil hindi siya nakapagpaalam ng maayos. Pagkatapos noon, sinabi ni Kim na aalis na siya, ngunit sa kanyang paglalakad, bigla siyang nasalubong ng isang figura at nakita niya ang patay na goblin sa paanan nito. Narinig pa ni Kim na sinasabi ng lalaki na tama ang kanyang hinala, maraming goblin nga sa lugar na ito. Nasurpresa ang lalaking na may orange na buhok, at sa unang tingin ay napagkamalan pa niya si Kim na isa ring goblin. Nagiba ang reaksyon ni Kim nang makita niya si James na nakahandusay sa lupa at duguan, ang goblin na palaging nagluluto para sa kanya. Nagulat naman ang lalaking may kulay orange na buhok nang marinig niyang nagsasalita si Kim sa wikang pantao. Tinanong niya ito kung isa ba siya sa mga manlalaro at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon. Akala ng lalaki ay pumunta si Kim dito upang patayin ang mga goblin, binalaan pa niya ito, na tiyak hindi niya makakayanan ang dami ng mga goblin sa paligid. Hinawakan ng lalaki si Kim sa balikat at nagtanong kung maaari ba siyang tumulong, ngunit nagulat siya sa naging reaksyon ng ating bida. Biglang napakuyom ng ngipin si Kim sa galit at mariing tinanong ang lalaki kung paano nito nagawang saktan ng kanyang mga kaibigan. Agad niyang inactivate ang PK mode, itinuro ang lalaki, at inutusan ang mga goblin na sumugod. Kumilos naman agad si Gibbo habang sinabihan niya ang goblin na siya ang unang umatake, sabay sinipa ni Gibbo ang goblin sa likod, dahilan upang ito ay tumilapon patungo sa lalaking may kulay orange na buhok dahil sa tindi ng lakas ng kanyang sipa. Sa kasamaang palad, madali lang itong naiwasan ng lalaki sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na tumama sa katawan ng goblin. Sa tindi ng sipa, agad bumagsak ang goblin sa lupa, sinisi ng goblin si Gibbo sa nangyari, at nang makita ito ni Kim, napasigaw siya ng mura. Galit na galit si Kim at pinagsabihan si Gibbo na dapat siya ang tumapat sa lalaking iyon. Naisip pa niya na parang sinadya ni Gibbo ang nangyari, ngunit tila walang pakialam ang summoned goblin ni Kim, humahagikik lang ito sa tawa. Habang pinagmamasdan sila ng lalaki, bigla niyang tinawag si Kim at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagtaka siya nang marinig na tinawag ni Kim na kaibigan ng mga goblin, at bigla na lang siyang nag-activate ng PK mode at tinanong si Kim kung kilala ba siya nito, kung may sama na loob sa kanya, o kung ano man ang dahilan ng galit nito. Galit na galit si Kim habang nakatingin sa lalaking may kulay kahel na buhok. Dahil sa tindi ng kanyang galit kinuyam niya ang kanyang kamao, binanggit niya na siya ang unang umatake sa kanyang mga kaibigan nang walang dahilan. Pagkatapos niyang sabihin yun, mariing inamin ni Kim na mayroon siyang malaking sama ng loob sa kanya. Kasabay nito, agad niyang inatake ang lalaking may orange na buhok ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito, ngunit nabawasan lamang ito ng 78 life points. Ngunit hindi man lang tumalab ang suntok ni Kim, ni hindi nga nagasgasan ang mukha ng lalaki. Dahil dito, sumiklab ang galit sa mga mata ng lalaking may kulay kahel na buhok at napamura ito, tinatanong kung seryoso ba talaga si Kim sa kanyang ginagawa. Sa sandaling yun, biglang may malakas na pagsabog sa loob ng kuweba, at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong paligid. Napalingon ang lalaking may pulang buhok na nagngangalang Zeros nang biglang may bumagsak sa kanilang harapan. Agad niyang napansin na si Min Chol ang may gawa yun. Kanina pa ito nag-aasta na parang iniis, ngunit ngayon ay halatang hindi na niya mapigilan ang sarili. Samantala, nagulat naman ang babaeng kasama nila sa nangyayari. Si Haiwon ay labis na nagulat sa ginawa ni Min Chol. Naisip niya kung nakalaban na ba nito ang isang napakalakas na goblin. Kung sabay-sabay bumagsak ang lahat ng goblin, alam niyang hindi yun nakakatuwa, sapagkat masyadong nakakabagot ang quest na ito. Gusto na lamang niyang tapusin ang laro at umuwi kaagad. Nang tuluyang hamupa ang alikabok sa kanyang harapan, nagulat si Haiwon nang makita na ang bumagsak sa lupa ay isang tao. Mula sa itaas ay sinabihan ni Min Chol ang kanyang mga kasamahan na ang taong yun ay gumawa ng nakakabaliw na kilos, dahil sinabi nitong kaibigan daw niya ang mga goblin, at bigla pa siyang inatake. Nagulat si Haiwon at napaisip, hindi siya makapaniwala na may taong tatawag ng kaibigan sa isang goblin, kaya ba pinatay niya ito gamit ang PK mode? Ngunit ipinaliwanag ni Min Chol na hindi siya ang unang nag-activate ng PK mode, ang lalaki mismo ang nauna. Dahil dito, labis namang nagulat si Zeros. Dagdag pa ni Min Chol, kahit pamamahalin ng suot na armor ng lalaki, hindi pa rin siya makakaligtas hanggang sa dulo, bumagsak na lang ito habang tumatakbo palayo. Mag-isa, inutusan naman ni Min Chol ang kanyang kasamahan na alagaan ito para sa kanya, dahil tatapusin muna niya ang mga natitirang goblin sa loob bago siya lumabas. Nang makita nila ang mukha ni Kim, napamangha sila, dahil tila isa siyang ganap na uri ng tao na kayang makipagkaibigan sa mga goblin. Binanggit naman ni Haiwon na sa ganitong sitwasyon, wala silang ibang magagawa kundi patayin din siya upang matapos ang kanilang misyon.
Sumang-ayon naman si Zeros na tapusin na lang nila ito ng mabilis bago pa magkagulo ang lahat, at linisin na rin ang natitirang mga goblin. Samantala, pumasok na si Min Chol sa loob ng nayon ng mga goblin, determinado na tapusin ang mabahong gawain ng paglilinis laban sa kanila. Agad siyang kumilos ng napakabilis at tinapos ang isang goblin gamit ang kanyang espada. Habang nangyayari ito, si Gibo ay patuloy lang na tumatawa sa tabi, pinagmamasdan ng eksena kahit na pinatay na ang kanyang mga kasamahan na goblin. Napalingon si Min Chol, nagtataka kung bakit ito natatawa pa rin, kahit alam niyang isa lang itong laro. Hindi niya maiwasang magtaka, paano ito nakakatawa para sa isang nilalang na kagaya niya. Naisip ni Min Chol na marahil ay likas lang talaga sa mga goblin ang ganitong asal. Sa kanyang paningin, isa lamang itong walang silbing basura, isang kaawa-awang, walang hiyang nilalang na handang gawin ang lahat, kahit gaano kababa, makaligtas lamang sa kamatayan. Dahil sa inis, nilapitan ni Min Chol si Gibo at pinagsabihan ito. Sinabi niyang yan mismo ang dahilan kung bakit may mga quest, upang tapusin at durugin ang mga katulad nila. Nang makalapit na siya kay Gibo, mariin niyang sinabi na papatayin na niya ito ngayon. Ngunit sa sandaling yon, bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa loob ng kuweba. Napaisip naman si Haiwon kung ano na ang nangyayari, habang si Zeros ay nabahala at napasigaw, pinagsasabihan si Min Chol na tumigil na ito. Mula naman sa kinababagsakan ni Kim, bigla siyang napatawa ng malakas, pinagsabihan niya ang mga adventurer. Tinatanong kung ito ba ang tinatawag nilang walang kwentang Goblin Extermination Quest. Nagulat si Haiwon nang marinig yun, sinabi niya na kung sa tingin ni Kim ay walang kwenta ang quest na ito, mas mabuting siya na lang ang pumunta roon at tapusin ang laro. Samantala, napatanga si Zeros sa nakita, si Min Chol ay hawak-hawak ng isang goblin mula sa itaas, nagulat siya at napaisip kung ito na ba ang pinakamalakas na goblin sa buong nayon. Ilang sandali lang, agad umatake si Haiwon ng isang matinding sipa na nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Ngunit sa kasamaang palad, nasanggalang yun ni Gibo gamit lamang ang kanyang bibig, na para bang wala itong kahirap-hirap. Agad namang sumugod si Zeros ng napakabilis upang tulungan ang kanyang kasamahan. Gamit ang kanyang sibat, inihampas niya ito kasabay ng paggamit ng kanyang kakayahang explode smash patungo kay Gibo, nagresulta ito sa isang matinding pagsabog, at doon nakawala si Haiwon mula sa pagkakagat ni Gibo sa kanyang paa. Pagkalapag ni Haiwon sa lupa, nabahala siya at agad na tinanong ang kanyang kasamahan kung nakita ba nito na ang goblin na inatake niya ay nagawang pigilan ang kanyang sipa gamit lamang ang bibig nito. Muli siyang pinaalalahanan ni Zeros dahil kanina pa siya nito kinukutya tungkol sa sinasabi niyang kawalan ng lakas ng mga goblin, ngayon ay nakaramdam na siya ng takot, depensa naman ni Haiwon na kung sinong nagsasabing natatakot siya. Paliwanag niya, nagulat lang siya sa lakas na ipinakita ng goblin, dahil hindi siya natatakot sa isang bagay na kaya naman niyang talunin. Napahalakhak si Kim sa nangyayari habang inakbayan niya si Min Chol, na nawala ng malay dahil sa ginawa ni Gibo, sa mapang-asar niyang tawa, sinabi pa niya na hindi niya matatalo ang goblin na yun, ginising pa ni Kim si Min Chol at pinasalita ito, sabay pang-asar kung nawalan ba siya ng malay dahil gusto niyang matalo, dagdag pa niya, kapag bumalik ito, tiyak na pagtatawanan siya ng iba dahil natalo lang siya ng isang goblin. Dahil dito, napatanong si Kim kung bakit palaging inaasahan ng lahat na madaling talunin ang mga goblin, napalingon naman si Haiwon na mainis at agad siyang sinabihan na tumahimik dahil isa siyang baliw. Ngunit matapang na ipinahayag ni Kim na ang mga tao ay nagtatraidor sa kapwa-tao, samantalang ang mga goblin ay hindi, binigyang diin pa niya na ginagamit lamang ng mga tao ang mga quest bilang katuturan upang maibsan ang kanilang stress sa pamamagitan ng pagpatay ng mga goblin, marahil, aniya, inilalagay pa nila ang mga ulo ng goblin sa dingding bilang tropeo. Napasigaw naman si Haiwon sa kanyang narinig at mariing itinanggi na hindi niya ginagawa yon. Ngunit pinagsabihan siya ni Zeros na huwag nang sayangin ang kanyang enerhiya, dahil ang kanilang pangunahing layunin ngayon ay tapusin ang laban sa goblin. Pagkasabi ni Zeros nito, agad niyang inihanda ang kanyang sarili at naglabas ng matinding enerhiya mula sa kanyang katawan. Habang nangyayari ang kaganapan, naisip ni Kim na kahanga-hanga ang taong ito. Sa pagkakataong yon, hindi na nakikinig si Gibo sa kanya, kung hindi lamang sila nakialam, marahil wala sanang mamamatay sa kamay ni Gibo. Napasigaw si Kim nang inutusan niya si Gibo na tapusin na ang mga adventurer. Ngunit nang marinig ni Gibo ang utos, sandali siyang tumigil, ilang saglit lang, bigla itong humiga sa lupa, dahilan para mabigla si Kim. Muling nangyari ang dati, hindi na naman sinusunod ni Gibo ang kanyang mga inuutos. Biglang may pumasok sa isipan ni Kim, kung hindi na siya susundin ng goblin, marahil ay kailangan na niyang makiusap ng magalang.
Pagkasabi niya nito sa sarili, bigla siyang kumaripas ng takbo patungo sa mga adventurer na nakaluhod at napatihaya sa lupa. Habang dumadaos-dos siya sa harap ni Gibo, agad siyang nagpatira pa at taimtim na nakiusap na huwag siyang patayin. Tinawag pa niya si Gibo bilang Mighty King God Emperor Majesty Supreme Goblin, dahil alam niyang kung hindi siya lalaban pa ngayon, tiyak na mamamatay siya. Napatigil si Gibo at tahimik na pinagmasdan ang ginagawa ni Kim. Sa sandaling yun, habang nakayuko, napamura si Kim. Para sa kanya, ang pagyuko sa isang goblin ay labis na kahiyan, ngunit dahil hindi na siya pinakikinggan ni Gibo, wala na siyang magagawa kundi kainin ang kanyang pride. Habang hinuhudyatan siya ni Gibo na tumayo, patuloy pa rin ang paggulo ng kanyang damdamin, ramdam niya ang bigat ng hiya at ang pagdurog ng kanyang pagmamataas. Patuloy siyang yumuko at buong puso siyang humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang galang at sa paglabag niya sa kagustuhan ng kanyang dakilang goblin, ipinangako niya na mula ngayon ay hindi na siya magrereklamo, at aayusin na niya ang lahat ayon sa kagustuhan ni Gibo. Mula rito, mag-iipon siya ng pagkain at iingatan ito upang may handa ang pinakamahusay na putahe para sa kanya. Lubos na nagulat si Haiwon dahil kanina lang ay tinawag niya itong kaibigan, ngunit ngayon ay nakayuko na siya sa harapan nito at tinatawag pa itong kamahalan. Napailing naman si Zeros at umatras, baka raw madamay pa siya kapag sumabog ang sitwasyon. Pagkatapos nitong sabihin, biglang may tumama kay Zeros, tumilapon siya ng malayo at agad na ubos ang kanyang life points. Sa bilis ng pangyayari, napalingon si Haiwon, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagkagulat at pagkabahala sa sitwasyon. Samantala, napangiti si Kim sa nangyayari dahil dininig daw ng langit ang kanyang panalangin. Maya-maya, isang notification ang lumitaw, labis na natuwa ang Goblin Lord sa kababang loob ni Kim bilang isang tao, kaya binigyan siya ng karagdagang 1 puntos. Sa sandaling yun, tumawa ng malakas si Gibo. Napalingon naman si Kim kay Haiwon at humingi ng paumanhin sa kanya. Nang makita ito ni Haiwon, lalo siyang nabahala, nakiusap siya na itigil na ang laban dahil hindi na ito nakakatuwa. Habang nakatingin siya kay Zeros, tinawag niya ito, ngunit hindi na ito makagalaw dahil sa matinding pag-atake ni Gibo. Nanlaki ang mga mata ni Haiwon nang makita niyang pinabagsak lang ni Gibo si Zeros gamit ang isang hampas, hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Lalo pang nadagdagan ang kanyang pangamba nang mapansin niyang si Min Chol ay wala pa ring malay, doon niya napagtanto na tila wala ng saysay ang kanyang mga ginagawa. Iniisip pa rin ni Haiwon kung sino ang naglagay ng ganitong uri ng bitag sa isang pakikipagsapalaran laban sa mga goblin. Sa kanyang isipan, malinaw na hindi nila kayang talunin ang mga ito sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na tumakas, sa isip niya, kailangan na niyang bumalik sa bayan upang muling bumuo ng grupo kapag nakabalik na ang kanyang mga kasamahan sa laro. Ngunit kalmado lamang siya na tiningnan ni Kim, napahanga siya sa sarili habang sinasabi niyang dati-rati ay dumating sila rito na mayabang, mapagmataas, at puno ng kumpiyansa upang pumatay. Ngayon, gusto na lamang nilang tumakas. Bago pa man makalayo si Haiwon, bigla siyang hinawakan ni Gibo sa paa, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Agad namang itinaas ni Kim ang kanyang mga kamay at sumigaw. Ipinahayag niya sa kanyang mga kasamahan na ang mundong dati inaapi sila dahil lamang sa pagiging goblin ay magwawakas na. Wala nang magiging mga quest kung saan tayo ang pinapatay ng mga tao, wala nang pagtatago sa mga madidilim at mabahong kuweba. Ngayon, ito na ang simula. Sa sandaling yun, biglang nagtipon ang mga goblin. Pagkatapos, kumislap ang kanilang mga mata sa galit at pag-asa. Ipinagpatuloy ni Kim ang kanyang sigaw, puno ng sigla at pananalig, dahil ang kanilang Mesiyas ay narito na, sa lupang ito, sa mismong lugar na ito, siya ay bumaba. At sa mga salitang yon, napagpasyahan ng lahat, ang mga tao ay mga traidor na nilalang. Buong desperasyon na ipinahayag ni Kim na kailangan nilang tapusin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Nang marinig ito ni Haiwon, nakaramdam siya ng matinding takot, lalo na nang marinig niyang inutos ni Kim na tipunin ang lahat ng goblin sa nayon. Dahil sa sandaling yun ay nagsimula na ang unang yugto ng kanilang pag-atake, habang nakatingin si Haiwon sa mga papalapit na goblin, wala siyang magawa. Matapos ang insidenteng yun, lumipat ang eksena sa Phoenix El Bazar, kung saan matatanaw ang matayog na palasyo. Mula sa itaas, makikita ang dalawang sundalong nag-uusap, sinabi ng isa na mayroon siyang goblin acrostic poem, at agad namang hinikayat siya ng kanyang kasama na simulan na ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang pinatigil ng kasama niyang sundalo. Napansin kasi nito ang isang kaina-hinalang bagay sa di kalayuan, dahilan upang mapatigil sila at magtaka kung ano yun. Maya-maya, napansin nilang may malawak na alikabok na unti-unting umaakyat at kumakalat sa paligid,
papalapit sa kanilang kinaroroonan. At laking gulat nila nang matuklasan na yun pala ay gawa ng mga goblin na mabilis na tumatakbo patungo sa gitna ng lungsod. Nanlaki ang mga mata ng sundalo sa pagkabigla at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Posible ba talagang mangyari ito? Nakita niya ang napakaraming goblin na nagmamadaling tumungo sa lungsod. Sa gitna ng grupo, pinapangunahan sila ni Kim, nakadipa ang mga kamay at sumisigaw sa mga goblin na makinig sa kanya. Sa kanyang pangit na ekspresyon, mariin niyang inutusan ng mga goblin na wasakin ang lungsod ng mga tao. 3 oras ang nakalipas, sa nayon ng mga goblin, ipinahayag ni Kim na ang lahat ng kanilang mga kalaban ay kailangang patayin. Nang marinig ito ni Haiwon, hindi niya naiwasang mangamba, lalo na nang ipag-utos ni Kim na tawagin ang lahat ng goblin sa kanilang nayon. Sisimulan na raw nila ang counter-attack laban sa mga tao, habang nakada pa lamang si Haiwon, walang magawa kundi panoorin ang mga kaganapan. Samantala, tuwang-tuwa ang mga goblin sa mga sinabi ni Kim, sabay-sabay silang nagsisigaw na papatayin nila ang lahat ng kanilang mga kalaban. Habang naglalakad si Kim sa unahan, pinahinto niya sandali ang mga goblin, mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga ito na huwag patayin ang babaeng yun. Ipinaliwanag ni Kim na kung siya raw ay mamamatay, babalik siya sa bayan kasama ang dambana ng pagkabuhay, hindi raw nila maaaring palampasin lamang yun pagkatapos nilang patayin ang kanilang mga kasamahan. Lumapit si Kim kay Haiwon at malamig na binanggit na patay na ang kanilang mga party members, at ang mga manlalaro ay walang malay, sinabi pa niya na hindi pa nga nila mapindot ang revive button. Nagngingit-ngit si Haiwon sa galit at inis sa kanyang sitwasyon, lalo na nang marinig niya si Kim na nagsabing ayaw niyang maranasan ang parehong sakit na naranasan ng kanyang mga kasamahan. Muling sumilay sa mukha ni Kim ang nakakadiring ngisi ng isang manyakis, sabay inilabas ang kanyang dila, at sa kabila ng lahat, mapapansin na kahit papaano ay maganda ang hubog ng kanyang katawan. Kinilabutan naman si Haiwon sa kanyang narinig, sapagkat pakiramdam niya ay gusto siyang sakyan ni Kim. Sa kasalukuyan, makikita si Kim na nagagalak sa kasiyahan habang sinasakyan niya si Haiwon at mabilis na tumatakbo patungo sa lungsod kasama ang mga goblin, tumatawa siyang ipinahayag sa mga goblin na kailangan nilang patayin ang lahat ng tao. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, binyantaan pa ni Kim si Haiwon na huwag nitong iisipin na mag-log out sa laro, dahil hawak niya ang kanyang pera at mga sandata. Dahil dito, napasigaw si Haiwon at sumang-ayon na lamang, basta't ibalik lang ni Kim ang lahat pagkatapos ng kanilang gagawin. Ngunit pinagsabihan siya ni Kim na kapag dumaan na ang panahon ng mga goblin, gagawin niya itong alaga. Napasigaw naman si Haiwon na hindi maaaring mangyari yun. Ilang sandali pa, isang matabang lalaki ang nagmamadaling pumasok, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. Ibinulalas niya sa loob na inaatake sila ng mga goblin at pinagsabihan ng lahat na bilisan ang pagtawag sa mga adventurer. Ang lugar na pinuntahan ng lalaki ay ang Adventurer Guild, kung saan abala pa ang mga tao at walang kamalay-malay sa nagaganap na panganib. Isang matipunong adventurer ang nagsabi kung nagbibiro ba ang lalaki at kung sino raw ba ang aatake sa kanila. Sumabat naman ang isang batang adventurer na may suot na salamin, at sinabing mga basura lang naman daw ang mga goblin. Habang pinagpapawisan ng matabang lalaki, ipinahayag niyang totoo ang kanyang balita, isang napakalaking bilang ng mga goblin ang sumalakay. May isang babaeng elf ang nagsabi, ano naman ngayon, dapat kaya yan ng mga gwardya, mahihinang mobs lang naman ang mga goblin. Sumabat din ng isang lalaking adventurer na may dilaw na buhok, ito ba ay isang uri ng kaganapan, mukhang masaya ito, ngunit agad siyang pinigilan ng babaeng may pulang buhok at sinabing huwag na silang makisali, dahil kung madamay sila rito ay maantala ang kanilang susunod na pagpasok sa dungeon. Napailing na lamang ang lalaking may dilaw na buhok, masyado siyang malamig, sabi niya sa babae. Ayos lang ba kung protektahan na lang niya ang kanyang sarili? Napaisip naman ng babae sa ibig niyang sabihin. Sa sandaling yun, isang anino ang lumitaw sa likod ng bintana, pagkaraan ng ilang segundo, biglang lumabas ang isang goblin na may dalang panakol. Bago pa man ito makapasok sa loob, agad itong tinutukan ng baril ng lalaking may dilaw na buhok. Nagulat ang lalaking adventurer nang makita niya ang isang totoong goblin, na mangha rin ng babaeng kasama niya at inisip kung may mataba ang kanyang kasamahan sa likod ng kanyang ulo. Dahil tila hindi ito makapaniwala sa nakikita niyang pag-atake ng mga goblin. Nang makita yon, agad na kumilos ang matipunong adventurer na akala niya ay biro lamang ang lahat. Ilang sandali lang, nagsunod-sunod na pumasok ang napakaraming goblin, tumatalon sa mga bintana at sumisigaw habang umaatake. Naalarma ang mga adventurer sa nangyayari at hindi sila makapaniwala na totoo nga ang pagsalakay ng mga goblin. Nang tuluyang makapasok ang ilan sa loob,
agad na inilabas ng matipunong adventurer ang kanyang kapangyarihan habang sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga halimaw. Gamit ang kanyang nagliliyab na espada, mabilis niyang inatake at pinagtatapos ang mga goblin na parang walang kahirap-hirap. Ang lalaking adventurer na ito ay tinatawag nilang Asfasdadsad, isang guildmaster ng Blaze Guild. Natawa lamang siya at tila nainip sa nangyayari, dahil matagal na niyang inaabangan ang ganitong uri ng pagsalakay. Gayunman, sinabi niyang kahit 100 ganitong basurang mobs ay hindi pa rin magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Samantala, ang batang nakasalamin na nagngangalang Jaimini, isang Vice Guildmaster ng Blaze Guild, ay nagpahayag na hindi lamang ito basta 100 kalaban. Gamit ang kanyang Professor Squall Foresight, nakita ni Jaimini na hindi daan-daan, kundi 10,000 o marahil higit pa ang bilang ng mga goblin na paparating. Nang makita nila mismo ang lawak ng sitwasyon, ipinahayag ni Jaimini na mukhang mas marami pa sa kanyang inaakala ang mga goblin. Sa sandaling yun, tila nilamon sila ng dambuhalang hukbo ng mga goblin. Nagulat si Asfasdadsad at hindi makapaniwala sa dami ng mga ito. Habang ang iba pang mga adventurer ay nilulunod ng alon ng mga sumusugod na goblin, napansin ng lalaking may dilaw na buhok na ang buong bayan ay tila nasa bingit ng kapahamakan. Ang lalaking ito ay tinatawag nilang Horace, isang guildmaster ng Armstrong Guild. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, hindi siya ang tipong uupo lamang at manunood sa nangyayari. Ang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Charlotte, isang vice captain ng Armstrong Guild, ay nakikiusap sa kanyang guildmaster na manatili na lamang siya sa tabi at panoorin ang labanan. Ngunit napailing si Horace at mariing sinabi na hindi siya papayag doon. Sa gitna ng kaguluhan, may isang figurang tumayo, hindi tulad ng dati niyang nakita. Ang mga goblin na ito ay hindi na cute, kabaligtaran pa nga. Ang babaeng elf na yun ay tinawag si Michelle, mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na buhawi, at inutusan niya ito na kumilos agad. Kailangan na nilang gumalaw, aniya, sa malamig ngunit matatag na tinig. Pagkatapos niyang sambitin yun, biglang yumanig ang lungsod. Ilang saglit pa, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw sa gitna ng syudad, nagwawala ito ng may matinding lakas, at nagliparan ang mga bato sa paligid dahil sa tindi ng pagyanig. Nang makita ito ni Kim, hindi siya natinag, sa halip, itinuro pa niya ang nilalang, parang gustong ipakita kung sino ang tunay na boss sa sitwasyong yun. Samantala, sa mga lansangan ng lungsod ay patuloy na nananalasa ang mga goblin, hinahabol ang bawat taong madaanan nila. Isang babaeng may mahabang buhok ang nakita nilang tumatakbo sa gitna ng kaguluhan, takot na takot habang sinusubukang takasan ang mga goblin. Ang babaeng ito ay si Jisuvli, isang magician. Aksidente niyang napatay ang isang goblin gamit ang kanyang mahina ngunit epektibong mahika, dahilan upang siya ay magulat, hindi siya makapaniwala na ganoon lang pala kaina ang mga ito. Napansin ni Jisuvli na mahina nga ang mga goblin, ngunit napakarami nila. Sumang-ayon naman ang isang lalaking adventurer sa tabi niya at sinabing, basura lang na mobs ang mga goblin. Ngunit napahinto ang mga goblin nang marinig nila yon, tila nagulat din sa tapang ng mga tao, nainis ang mga adventurer kung paano nakapasok ang mga goblin sa lugar na ito. Pagkatapos, inilabas ng 3 adventurer ang kani-kanilang kapangyarihan, sabay-sabay nilang pinakawalan ng fireball, na tumama sa mga goblin at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid, maraming goblin ang nasunog at napatay sa tindi ng pag-atake. Natawa pa ang isang matandang kalbo, sabay sabing, mga walang kwenta, mga level 20 lang yan, kayang-kaya nilang burahin lahat. Ngunit napamura naman si Kim sa pagkabahala nang makita niya ang mga goblin na nililipad ng pagsabog, hindi siya makapaniwala na ang mga tao mismo ay nagsisimulang makipaglaban sa kanila. Dahil dito, naisipan ni Kim na humingi ng tulong kay Gibo, buong galang siyang lumapit dito habang buhat-buhat si Gibo ng mga goblin. Ipinaliwanag ni Kim na namatay na ang ilan nilang kasamahan at bumaba ang moral ng kanilang grupo. Buong galang siyang nakiusap kay Gibo na ipakita ang kanyang kapangyarihan, samantala, si Haiwan naman ay napaisip na mag-log out na lamang sa laro. Habang tumatawa si Gibo sa nangyayari, patuloy namang nakikiusap si Kim na nagmamakaawa na tuparin ang kanyang hiling. Dahil dito, agad kumilos si Gibo habang inabot naman ng isang goblin ang kanyang pamalo. Patuloy ang 3 adventurer sa kanilang pag-atake, na nagbunsod ng isang malaking pagsabog sa lugar. Sinabi ng matandang kalbo na yun ay isang mahusay na paraan ng pagpawala ng stress. Binanggit pa niya na ang pakikipag-ugnayan sa mga goblin bilang isang hukbo ay talagang nakakatuwa, ngunit sa hindi inaasahan, mula sa apoy ay lumabas si Gibo, handa silang atakihin. Nagulat ang kalbong lalaki sa bilis ng pangyayari, dahil nasa harapan na nila si Gibo.
Nang makalapit na si Gibo sa kanilang kinatatayuan, buong lakas niyang hinato ng pamalo ang tatlong adventurer, at sa lakas ng atake ay napalipad ang mga ito. Pagkalapag ni Gibo sa lupa, bakas sa kanyang mukha ang mga gasgas at paso sa katawan, ngunit hindi pa rin siya tinatablan. Samantala, ang tatlong adventurer ay bumagsak sa lupa, walang buhay at duguan. Dahil sa nangyari, natuwa si Kim sa kanyang nakita, tumawa siya at sinabi na, iyan ang napapala ng mga hambog na tao kapag minamaliit nila ang mga goblin. Samantala, habang buhat pa rin ni Hayon si Kim, hindi pa rin ito makapaniwala kung tunay bang goblin ang kanilang nakita. Dahil sa ginawa ni Gibo, muling nabuhayan ng loob ang mga goblin at sabay-sabay silang umatake. Agad nilang nilapitan ang tatlong adventurer na nakahandusay sa lupa at sabay-sabay na pinukpok ng kanilang mga pamalo hanggang sa maduraj ang mga katawan ng mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pinahinto ni Kim ang mga goblin sa kanilang ginagawa dahil tapos na raw sila, inanyayahan pa niya silang umatake na lamang ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng utos ni Kim, hindi nakinig ang mga goblin, patuloy pa rin nilang pinapalo ang mga katawan ng adventurer habang tumatalsik ang dugo sa paligid. Muli niyang inulit ang kanyang sinabi, ngayon ay may halong pagkabahala, sapat na ang ginawa nila, higit pa riyan ay sobra na, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Patuloy nilang pinaparusahan ang mga adventurer, hinihila ang mga parte ng katawan ng mga ito, sa kabila ng lahat, ang babae ay may malay pa rin, pinigilan ng babae ang mga goblin at tinanong ito kung saan nila siya dadalhin. Dahil sa ginawa ng mga goblin ay naalarma si Kim, kaya agad siyang kumilos at tumalon mula kay Haiwon na galit, nagmamadali niyang nilapitan ang mga goblin na humihila sa babae, hinawakan niya ang balikat ng isa at galit na tinanong kung nababaliw na ba sila, saka inutusan itong pakawalan ang babae. Ngunit humarap lamang sa kanya ang goblin na may nakanganga at nanlilisik na bibig, at bigla na lamang kinagat ang kanyang kamay, napasigaw si Kim sa sakit. Sa nangyari ay labis siyang nagulat at hindi makapaniwala, tila nababaliw na talaga ang mga walang kwentang goblin. Habang patuloy pa rin nilang hinihila ang katawan ng babae, napagtanto ni Kim na tuluyan ang nawawala sa katinoan ang mga ito. Sa hindi inaasahang sandali, biglang lumitaw mula sa likuran ng mga goblin ang NPC na si Shin at mabilis na umatake. Napagtagumpayan niyang mapatay ang mga goblin na humihila sa babae, dahilan upang mapatigil sandali ang iba pa. Sa oras na yun, biglang sumirit ang maraming dugo mula sa katawan ng mga goblin nang maputol ni Shin ang kanilang mga ulo. Nagulat si Kim sa nasaksihan at pilit niyang inaaninag kung sino ang dumating. Nang tuluyan niyang makilala, nagulat siya at hindi makapaniwala na dumating ang NPC na si Shin. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng kakaibang pagtataka kung bakit naroon ang mga goblin sa ganitong lugar. Agad namang tumingin si Shin kay Kim at tinanong ito kung may alam ba siya tungkol sa nangyayari. Ngunit pabulong na sagot ni Kim, hindi niya alam kahit ano paman. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ni Shin, nasasaktan siya sa kanyang nakikita. Alam niyang hindi na magtatagal ang mga adventurer sapagkat mas marami ang mga goblin kaysa sa kanila. Kahit maliit lamang ang pinsala sa ngayon, hindi sila maaaring magpatuloy ng magpakailanman. Kaya't inihanda ni Shin ang kanyang espada, alam niyang kung tatagal pa ang laban, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Dahil dito, naisipan niyang tapusin na ito sa isang matinding atake, ngunit bago pa man siya makagalaw, bigla siyang pinigilan ni Kim, sabay hawak sa kanyang balikat. Ipinaliwanag ni Kim na marahil ay hindi na kinaya ng mga goblin ang nangyayari sa kanila, kaya sila nagkakaganito. Binanggit niya kung alam ba ni Shin na patuloy siyang nagbibigay ng mga misyon upang patayin ang mga goblin na walang kasalanan, masamang halimaw na ang naging definisyon nila sa mga ito. Hindi ba niya nauunawaan kung ano ang pakiramdam ng mga goblin kapag hinuhuli sila ng mga tao, kahit hindi pa sila nakikilala, kailangan bang mamatay agad ang mga goblin dahil lamang sa sila ay tinuturing na masama? Sa pag-uusap na yon, napakuyom ng ngipin si Kim sa inis at pinagsabihan niya si Shin dahil kailanman ay hindi pa ito nakipag-usap sa mga goblin. Ang tanging tugon lang ni Shin, na ang pakikipag-usap sa mga goblin ay pag-aaksaya lamang ng oras, dahil puno raw ng kasakiman ang kanilang mga utak. Dahil sa kanyang narinig, napasigaw si Kim sa mura, ano bang alam niya, ang mga goblin ay may mga pamilya at mga anak na inaalagaan nila, mas makatao pa sila kaysa sa mga tao. Ngunit iginiit pa rin ni Shin na nagkukunwari lamang ang mga goblin. Ayon sa kanya, ipinapanganak ang mga ito sa kawalan, walang pamilya at walang anak, lahat ng kanilang kilos ay kasinungalingan, at ginagamit lamang nila yon upang linlangin ang mga adventurer. Gayunman, binanggit din ni Shin na ayaw niyang maubos ang kanilang uri, sapagkat may karapatan din silang umiral sa mundong ito. Subalit kung paparamihin nila ang kanilang bilang,
Maaari nilang sirain ang balanse ng mundo, kailangan panatilihin silang nasa ilalim ng kontrol. Nang marinig yun, napaisip si Kim at mariing sinabi, huwag siyang pakialaman, kahit patutuo ang kanyang sinasabi, naisip na ba niya ang kanyang mga pinatay? Nanlaki ang mga mata ni Kim nang ipaliwanag ni Shin, kung nakakain na ba siya ng mainit na pagkain na gawa ng mga goblin, mag-iiba ang iyong mga salita. Bago pa malaman, laso na pala ang ipinainom nila sa kanya. Napagtanto ni Kim na may punto si Shin, ngayon lang niya naalala ang kakaibang mga bagay na kanyang nakita. Bumalik sa kanyang isip ang sandaling may ipis sa mesa at isang sandata ang nakatutok sa harapan niya. Inakala niya noon na ang goblin ay pinupunterya ang ipis. Naalala rin niya kung paanong hinampis niya ang ipis at nakaramdam siya ng kakaiba, ngunit hindi pala yun karaniwang pakiramdam. Doon niya napagtanto na ang lahat ay kainahinala, inisip niya na ito ay isa lamang ay laro, na ang mga halimaw ay mga spawn lamang at hindi tunay na nabubuhay o nagpaparami, nagkukunwari lang silang may mga pamilya. Sa sandaling yun, tila nagising si Kim sa katotohanan, napamura siya sa kanyang isipan, niloloko lang pala siya ng mga goblin. Dahil sa galit at inis, bigla na lang siyang tumakbo, habang nagtataka naman si Shin kung saan siya pupunta. Samantala, nalilito si Haiwon sa nangyayari, iniisip niya kung dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit sa sandaling yun, si Kim ay nasa likuran na niya. Bigla na lamang siyang sinakyan ni Kim at sinabi, nagbago na ang plano, nagulat naman si Haiwon sa biglaang pangyayari. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na rally upang tawagin si Gibo, sa kanya ito itinaas sa ere. Bigla namang sumigaw si Kim ng napakalakas at sinabihan ng mga goblin na makinig silang lahat. Habang nakasakay siya kay Haiwon, itinaas niya si Gibo at buong lakas na ipinahayag, ang kanilang sugo ay nagsalita na. Ibinanggit ni Kim sa mga goblin na sapat na ang kanilang ginagawa at dapat na silang huminto. Napahinto nga sandali ang mga goblin at napatitig sa kanya, nababalot pa ng dugo ang kanilang mga katawan. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muling nagpatuloy ang mga ito sa ginagawa, hinahampas at pinapatay nila ang mga tao. Namilog ang mga mata ni Kim dahil tila walang saysay ang kanyang mga sinasabi upang pigilan ang mga goblin na lumaban. Napansin niyang hindi na siya pinakikinggan ng mga ito, at nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano na ba ang nangyayari sa kanila. Napagtanto niya na hindi na niya kayang kontrolin ang mga ito ngayon, hindi tulad ng dati. Napaisip si Kim kung hindi ba nila narinig ang salitang sugo, na dapat sana'y senyales para tumigil sila sa pakikipaglaban, ngunit biglang dumating ang isang lalaking adventurer at sinite siya, tinanong kung ano ang ginagawa niya sa goblin na yun. Nang tumingin si Kim sa lalaki, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala at pagkasuklam sa sitwasyon, iniisip niyang ito na marahil ang pinakamasamang timing kailanman, kaya agad niyang ipinaliwanag na nagkakamali ang lalaki sa kanyang iniisip. Naghahanda siya para sa isang galaw nang bigla na lang niyang ibinagsak ang ulo ni Gibo sa lupa, sa tindi ng impact. Nabiyak at halos nawasak ito, dahilan upang magulat si Haiwon sa nangyari. Dahil sa nakita ng adventurer, pinuri niya si Kim, tinawag pa itong isang mahusay na suplex, sa isip ng adventurer, tila siya ang naging dahilan ng kaguluhan sa lugar na yun, ngunit naisip din ni Kim niyang nakuha niya ang perpektong pagkakataon, kahit pa isa lang siyang extra. Habang papaalis ang lalaking adventurer, pinagsabihan niya si Kim na umalis na at pumatay ng maraming goblin, napabuntong hininga naman ang ating bida. Iniisip na maaaring masama ang kalalabasan yun, samantalang si Gibo ay nakatarak pa rin ang ulo sa lupa. Napatingin si Kim kay Gibo na ngayon ay napakamot sa bukol sa ulo. Ilang sandali pa, bigla itong nag-apoy sa galit dahil sa nangyari, naisip naman ni Kim na lagot na naman siya ngayon, kaya agad siyang nagpaliwanag na hindi niya ito sinasadyang ibagsak, nadapa lang siyang paatros. Ngunit hindi nakinig si Gibo sa kanyang paliwanag, sa halip, kumuha ito ng malaking bato para ihagis kay Kim. Nabahala siya sa sitwasyon at naghanap ng paraan upang makaiwas. Nagulat naman si Haiwon nang biglang hawakan siya ni Kim sa braso at ginamit bilang panangga sa ibinato ni Gibo, tumama ang bato sa mukha ng babae, at kasabay nito ay ginamit ni Kim ang Goblin Temporary Rally. Habang sumisirit ang dugo sa ilong ni Haiwon, nainis pa si Kim at sinabing hindi niya malilimutan ang sakripisyo nito, sa kanya itong tinawag na Goblin number 2. Galit na pamumura si Kim habang itinatapon ang walang malay na katawan ni Haiwon, hindi siya makapaniwala na babatuhin siya ni Gibo, paanong nagawa nitong mga has laban sa kanya. Sa seryosong tinig, sinabihan ni Kim si Gibo na hindi na dapat maulit ang ganitong pangyayari. Galit niyang binigkas na kailangan niyang turuan ito ng isang leksyon. Samantala, habang nakasakay ang babaeng elf sa kanyang alagang hayop,
Napansin niya ang isang bato na lumilipad sa ere, napaisip siya kung ano yun, kaya agad siyang tumingin sa ibaba. At doon ay nakita niya ang dalawa, napansin niya si Gibo na may kakaibang tenga, at nang makita niya rin si Kim, agad niya itong nakilala, napaisip siya kung ano ang ginagawa nito roon. Bigla na lang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niyang hawak ni Kim ang isang red whip. Nabahala ang babaeng elf dahil sinusubukan ni Kim gamitin ang bloodworm whip nang hindi inaalis ang sumpa nito, sapagkat ang letigo ay isang sinumpang bagay. Pagkatapos ay bigla niyang sinugod si Gibo gamit ang nasabing letigo. Nagulat siya sa sarili dahil ngayon lang niya naintindihan kung bakit ibinigay sa kanya ni Catherine ang sandatang yun, upang magbigay siya ng leksyon kay Gibo. Habang dahan-daang lumalapit ang letigo kay Gibo, agad bumaba ang babaeng elf upang pigilan si Kim, makikita sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala sa nangyayari. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod ay patuloy na sumisiklab ang kaguluhan, makikita sa paligid ang mga matitinding pagsabog. Nakatayo naman ang guild leader ng Blaze sa ibabaw ng mga nasusunog na bangkay ng mga goblin, habang tumatawa at sinasabi na pati raw ang mga basurang mobs ay nakakatawang patayin kapag nagsama-sama sila ng ganito. Nabahala si Jaimini at pinaalalahanan siya na hindi ito ang tamang oras para magdiwang dahil nasa hangganan na ang kanyang healing ability, at halos ubos na rin ang iba pang adventurer na kasamahan nila. Nang marinig yun, nainis si Asfasdadsad, sinabi niyang kung mamamatay sila sa kamay ng mga goblin, iyon ang nararapat sa kanila. Idinagdag pa niya na kung sino man ang mamatay dahil sa mga goblin ay aalisin niya sa kanilang guild. Sa kabilang bahagi ng lugar ay tinatapos naman ni Horace ang mga goblin gamit ang kanyang 2 baril. Bawat putok ay direktang tumatama sa ulo ng mga goblin. Habang binibilang niya ang mga napatay, sinabi ni Horace, ngayon, ito ang kanyang ika-100 headshot. Habang patuloy siyang nagpaputok, inisip niya na sapat na ang kanyang naging pagsasanay sa paggamit ng baril, ngunit pinagsabihan siya ni Charlotte na huwag niyang baliktarin ang mga bagay. Ipinaliwanag nito na mayroong siyang 100 gunshot ngunit 99 lamang ang bilang ng kanyang napatay na goblin, huwag niyang isipin na hindi niya binilang, dahil basura lang ang mga yun na mga mobs. Napangiti naman si Horace at sinabing hindi niya pinagdududahan ang kakayahan nito, marahil ay nakalimutan lang niyang bilangin. Nagtaka si Charlotte sa ibig niyang sabihin, ngunit bago pa siya makasagot, isang bala ang biglang tumama sa ulo ng goblin sa malayo, ngumiti si Horace at nagsabing, yan ang ika-100 gunshot niya. Nagawa pang magyabang ni Horace kay Charlotte na ang fountain ng dugo ay para sa kanya habang nakabuka ang mga braso nito. Hindi naman makapaniwala si Charlotte at naisip niya kung itinira ba niya ang isang bala sa langit. Sa kabilang dako, patuloy na nakikipaglaban ang mga adventurer sa mga goblin. Samantala, may isang adventurer na pinagmamasdan lamang ang nangyayari, binanggit niya na huwag lang silang pumatay ng isa-isa sa ganitong paraan. Pagkatapos, bigla niyang inilabas ang kanyang espada at binalot ito ng apoy. Ipinahayag niyang ipapakita niya sa kanila kung paano gawin ng maayos ang farming sa laro. Ilang sandali pa, biglang sumiklab ang matinding kapangyarihan ni Asfasdadsad. Napatigil ang mga goblin sa kanilang nasasaksihan, at bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Mula sa mga apoy, may isang goblin na naglakad bitbit ang kanyang malaking pamalo. May napansin namang kakaiba si Jaimini, isa sa mga goblin, nang makita niyang dahan-daang naglalakad si Gibo patungo sa kanila. Bakas sa mukha ni Gibo na may kakaibang nangyayari sa kanya, kaya napasigaw si Jaimini sa pagkabahala at agad binabalaan ang kanilang pinuno na may kakaibang pangyayari siyang nakita. Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang sumabog ang isang malakas na puwersa na yumanig sa paligid at nagangat ng alikabok at mga bato. Si Asfasdadsad ay patuloy sa kanyang matinding pag-atake, ginamit ang kanyang kakayahang Flame Knight skill habang lumilipad siya sa ere at naglalabas ng naglalagablab na apoy. Sa buong lakas ay ibinagsak niya ang kanyang atake na tinatawag niyang Meteor Blaster, na layuning sunugin ang lahat ng goblin sa ibaba. Isang mahabang halijing apoy ang tumama sa lupa, kasunod nito ang isang matinding pagsabog na yumanig sa paligid. Matapos ang pagsabog, sumiklab ang apoy na tumupok sa lahat ng goblin. Natuwa naman si Asfasdadsad sa resulta ng kanyang ginawa at ipinagyabang pa ito. Ayon sa kanya, kahit goblin, dragon, o anumang nilalang pa, kaya niyang sunugin ang mga ito, ngunit sa gitna ng nagliliyab na apoy, may isang paa ng goblin ang lumabas. Nang makita ito ni Asfasdadsad, nagulat siya nang lumabas si Gibo, balot ng apoy ngunit hindi tinatablan. Sa halip, nagawa pa nitong asarin ni Asfasdadsad habang patuloy na naglalagablab ang katawan ni Gibo sa apoy.